Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, mag-first impressions tayo sa bagong labas ngayon na gaming smartphone, the Infinix GT30 Non-Pro Edition. Maganda kaya to? Tara, check natin. So yan mga idol, for today's video, another first impressions review na naman tayo, and this time bagong labas, hot na hot. Infinix GT30. So lumabas yung GT30 Pro na mas expensive yung side. Ngayon, mas mura, mas okay ang presyo nitong Infinix GT30. At kakalabas lang ngayon ngayong September, end of September 2025. And of course, available na to sa official store ni Infinix online. At kung gusto niyo makuha ng sobrang mura, bagsak presyo, and syempre, with special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. Click nyo na itong view products natin dahil mura at bagsak presyo lang dyan ang Infinix GT30. Again, this is not a full review. Ito po ay review first impressions. Pwede tayo magbigay ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone based sa kanilang specs, price, and availability rin. And syempre, ginagawa natin ito agad para maka-generate tayo agad ng voucher para sa mga bibili ng smartphone na to. Ano nga muna ba ang SRP ng Infinix GT30? Ang SRP nito is 12,000 pesos for the 8GB 256 of internal storage. Pero ngayon sa online mga idol, pwede nyo siya makuha for as low as 10,500 pesos. Super duper mura ngayon payday sale. At syempre meron tong freebie na kasama pag bibili kayo. May kasama siyang cooling fan. At limited time offer lang po yung ganitong presyohan ng Infinix GT30. Kaya pa hinintay yung mga idol, i-grab nyo na yung chance makuha to ng sobrang mura, bagsak presyo, at panigurado, ang laki ng discount na makuha nyo pag clinic nyo yung ating view products dito. Pagdating sa display na ito, very interesting, 6.78 inches, at ito maganda. Beyond 1080p resolution, 1.5K resolution with AMOLED display. Corning Gorilla Glass 7 eye protection with 144Hz screen refresh rate at mataas din ang nit of brightness na mo-offer nitong Infinix GT30. Sa OS out of the box, syempre naka-Android 15 to with XOS 15. MediaTek Dimensity 7400 at ang liit lang ng processor nito, 4 nanometer. With octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.6 GHz. And sa GPU, nakamali G615 po ito. Dual camera with 64 megapixel main camera, and finally a smartphone na nagsasabi ng totoo pagdating sa camera. Ultra wide camera po ang pangalawang lente ng Infinix GT30 na syempre yung iba kasi, 'di ba sinasabing dual tripod pero walang kwenta yung pangalawa or pangatlo. Dito sa Infinix GT, buti na lang nagsasabi sila ng totoo. Ultra-wide camera ang pangalawang camera lens ito sa Infinix GT30. And syempre, this smartphone is 5G na. Expect nyo na yan for the price na 12,000 pesos. Ito maganda ngayon dito mga J-Vlog, since GT siya or nakafocus siya sa gaming side, meron siyang shoulder trigger button, yung parang pressure sensitive na nakikita rin natin sa Nubia. Meron din siyang LED light sa likod, at pagdating sa battery, meron siyang 5500 mAh na removable battery with 45 watt fast charging rate, at meron siyang protection sa tubig na IP64, water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung pricing, availability, and specifications si Infinix GT30. Next is bibigay ko sa inyo first impressions ko dito sa smartphone na to based sa kanyang specifications. At kung interested nga kayo bumili niyan ngayon na, i-click nyo na tong view products natin dahil sobrang mura lang dyan ng Infinix GT30. Number 1, usapan natin yung display. Napakaganda ng display na ma-offer nitong smartphone na to. Beyond 1080p nga, 1.5K resolution ang ma-offer niya, at hindi lang yon, 144Hz screen refresh rate. So kumbaga itong smartphone na to, when it comes sa gaming, malaking tulong yung kanyang AMOLED display at mataas sa resolution. At kumbaga mas ma-appreciate nyo pa yung paglalaro dito. Hindi lang paglalaro pati pag nanonood kayo, mas ma-appreciate nyo dito sa Infinix GT30. Next mga ka-J-Vlog, sa chipset. So sa chipset is very new sa akin dahil hindi ko pa siya natatry, to be honest, the MediaTek Dimensity 7400. So ang liit lang ng chipset nito is 4 nanometer lang siya, and mataas din yung clock speed niya. Kaya excited din ako, magpa-purchase ako nito, no worries. At excited na rin ako matry nito para makita natin kung gaano ka-solid din itong Infinix GT30. So syempre expect natin for price na 12,000 pesos
maganda rin po ang performance yan, lalo-lalo na Dimensity rin po ang ma-offer niya. Next sa camera, yung camera niya is okay din, 64 megapixel main, and ito nga tulad ng sinabi ko kanina, smartphone na nagsasabi ng totoo pagdating sa dual camera. So finally, an Infinix smartphone na offer ng ultra-wide camera na very, natin yan nakikita, very rare natin nakikita yan sa mga devices ngayon na nagbibigay ng ultra-wide camera sa mga ganitong presyo ng smartphone, di ba? And usually kasi mga GT or mga gaming-centric na mga smartphones, hindi talaga sila nagpo-focus sa camera quality. Pero dito sa ating review, syempre itatry natin itong Infinix GT30 kung okay ba yung kanyang gaming performance as well. Next, yung RAM at ROM niya. Yung RAM at ROM medyo, for me, minimum na. Pag nakuha nyo to ng 10K, okay naman yung 8GB 256, 12K, medyo, alam mo yun, skeptical na tayo. Kasi usually, makikita rin natin sa ganito presyohan is 12GB of RAM or 512. Pero, syempre, analyze din natin yung specs ng Infinix GT30 na balance din naman, well-balanced. At okay pa naman, no worries, especially pag naglalaro kayo, 8GB of RAM, at least the minimum na rin na RAM na pwede natin makuha, at 256 sa ganitong presyohan na smartphone. So, okay naman ang RAM at ROM niya, especially pag nakuha nyo siya ng mas mura nga. Next, yung kanya shoulder trigger button. So, again, na-try na natin yung mga ganyang kind of shoulder trigger button sa, sa Nubia Neo 3, Nubia Neo 3 GT. Okay naman yan, very helpful, lalo na pag naglalaro kayo ng mga first shooting games like COD, PUBG, Firelight 84. Sa ML, nagagamit ko naman siya sa Nubia kasi pwede nyo naman i-personalize yung shoulder trigger button. Let's hope na mas maganda or optimize din yung shoulder trigger button niya parang sa Nubia na talagang very useful at naka-optimize yung shoulder trigger button niya pag naglalaro. Let's hope ganun din dito sa Infinix GT30. Next, yung kanyang LED light sa likod. Usually, pag gaming-centric na mga smartphones talaga is meron na yung mga RGB lighting, di ba? So, dito meron din siyang pailaw-ilaw sa likod, especially pag talaga, mga gamers, yan talaga yung mas gusto nila na design sa mga smartphones nila, yung umiilaw yung likod. And, mo-offer yan dito ng Infinix GT30. Pagdating naman sa battery niya, for me, not bad naman, 5500. Expect nyo for a mid-range smartphone na bihira lang tayo makakita ng 6K at 7K. Usually, 5,000 plus rin. Kaya acceptable naman siya. Yung charging rate niya matulin din, 45 watt fast charging rate naman. And yun nga, when it comes sa design niya, kung mapapansin nyo naman, more on gaming side talaga itong Infinix GT30. Kaya panigurado, when it comes sa gagamitin nyo itong device na to, asahan nyo na kumbaga, kaya asahan nyo pag gagamitin nyo to, makakuha to na attention ng mga consumers, especially yung mga mahilig sa games talaga. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Infinix GT30. Abangan nyo na lang po yung full review natin dito. And syempre, bibili ako nito on the way na, bumili na rin ako niyan ngayong payday. At abangan nyo na yung full review, game test and unboxing natin dito sa Infinix GT30. Napakamura. Ito na yung mas affordable side. Kung hindi nyo ma-afford konti yung GT30 Pro, ito meron tayong non-pro na i-offer na sa 10,000 pesos lang ang range. Kaya kung interested kayo, up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha. I-click nyo na tong view products natin dahil mura at bagsak presyo lang dyan ng Infinix